Makalipas ang ilang sandali ay bumalik ang mga lalaki sa dungeon at sa pagkakataong ito, dahil nagtulungan sila bilang isang team ay nagawa nilang talunin ang boss monster at ang virus. Patuloy na lumilipas ang oras at lubos na nakatuon si Will sa pagkuha ng perpektong score upang makaakyat siya sa tore at sa wakas ay maabot ang elf. Habang lumilipas ang mga araw ay papalapit na sa pagtatapos ang exam season, at maraming guro ang humahanga dahil si Will Selford ang nag-iisang estudyante na may perpektong marka sa lahat ng pagsusulit. Kahit si Lihana na itinuturing na huwarang estudyante, ay nagkaroon ng ilang maliliit na pagkakamali ngunit si Will ay nanatiling perpekto. Si Walker naman ay labis na nasasabik at lumapit si Teacher Alisa upang batiin siya dahil sa lahat ng kanyang pagsisikap. Sa wakas ay matutupad na niya ang kanyang pangarap. Samantala sina Julius at Sean ay nakikipagkita sa principal na nag-greet sa kanila dahil natalo nila ang guardian ng floor kahit napakahigpit ng kanilang schedule. Kaso nang matanggap ni Julius ang kanyang wand at binanggit niya na isinama lamang siya sa misyong iyon dahil sigurado na ang pwesto niya sa tore kahit hindi niya talunin ang kalaban. Pagkatapos ay inesar siya ni Sean at ipinaliwanag na kahit hindi siya sumama ay hindi naman mapapansin ang pagkawala niya dahil agad namang natunaw ang kanyang mahalagang yelo. Sa madaling salita ay wala siyang silbi at sumagot si Julius at pinaalalahanan si Sean na lagi lang itong nagtatago sa likod ng iba para makapaglabas ng fireballs. Nagsimula silang magtalo habang napapansin ng principal na halatang nagmamalasakit sila kay Will, na lalo lang ikinairita ng dalawa at samantala ay desperado na nag-aaral si Will at ilang araw na siyang walang tulog, ngunit tumatanggi siyang magpahinga dahil alam niyang isang puntos lang ay maaaring magbago ng lahat. Iminungkahi ni Kite na magpahinga siya, kaso sinabi ni Will na dahil kinalihana at sa iba pa ay nakuha niya ang pinakamataas na score sa practical activities, kaya kailangan niyang ipagpatuloy ang pagsisikap dahil ayaw niyang masayang ang tulong na natanggap niya. Ipinapaalala ni Rosie na nakakuha rin siya ng credit sa spellcasting matapos talunin si Professor Edward, ngunit iginiit ni Will na kulang pa rin siya ng isang puntos at kailangan niya itong makuha at sa sandaling iyon, hinihila ni Rosie ang isang puting buhok mula sa kanya at iginiit na kung hindi siya magpapahinga, mas marami pa ang susunod. Naiinis si Clet at tinanong kung ano ang ginagawa nito at sumagot si Rusty na ginagawa lang niya ang karaniwan niyang ginagawa. Sabay asar kung gusto rin ba nitong subukan at dahil sa hiya ay hindi alam ni Colette ang isasagot at sa huli ay si Rusty ang nanalo sa kanilang palitan. Samantala ay iginiit ni Lihana kay Whiten na kapag natalo na nila ang Neros, makakaakyat sila sa tore ng may dangal at sumagot si Whitney na hindi naman iyon ganoon kahirap dahil nakalaban na sila ng isang Grand Duke noon. Habang naglalakad sila ay sinabi niya na malaki na ang ipinagbago ni Lihana dahil hindi na ito kasing tensyon tulad ng dati. Sumang-ayon siya at naalala na dati ay itinatago niya ang kanyang tunay na intensyon sa likod ng isang ngiti at hindi kailanman ibinababa ang kanyang depensa. Inamin naman ni Whitney na dahil ito kay Will na nagpakita sa kanya na kahit siya ay maaaring magkamali ng malaki, at mula noon ay nakuha na nito ang kanyang respeto. Ibinahagi rin ni Hannah na marami siyang natutunan kay Will at naunawaan niya na ang pagiging duwag ay maaaring pakiramdam lamang ng pagiging mababa, na maaari ring maging tapang at naisip nila kung ano ang ginagawa ni Will sa sandaling iyon, at agad nilang napagdesisyonan na malinaw na ang bookworm ay malamang nag-aaral pa rin sa gabi. Dahil nag-aalala ay pumunta si Clet upang dalhan si Will ng makakain dahil buong araw na itong nasa library. Pagdating niya ay napansin niyang nakatulog na ito kaya tinatakpan niya ito ng kumot at nang masiguro niyang natulog ito, masaya siyang bumubulong at sinubukan na nakawin ang isang halik ngunit biglang dumating si host at pinigilan siya. Sinubukan niyang ipaliwanag ang sarili at iginiit na inaalagaan lang niya ito, kaso hindi naniwala si host at ipinahayag nitong halatang hahalikan niya si Will at nagkunwaring inosente si Late at binanggit na nag-aalala lamang siya kay Will dahil kahit pagod na ito, patuloy pa rin itong pinipilit ang sarili at palaging nasasaktan. Inamin niya na kinamumuhian niya ang mga wizard dahil si Will ay laging hinahabol si Alvis Bena na parabang nabighani. Habang siya ay naghihintay lamang sa kanya sa tore nang hindi siya tinutulungan, ipinagtapat ni Colette na naaawa siya kay Will at sumang-ayon si Rose. Samantala sa tuktok ng tore ay nakita ni Faria si Eleanor, na nagsabing kakaiba na makita siyang lumabas sa kanyang silid dahil kilala siyang tamad at inasar siya ni Faria. Tinanong kung naiirita pa rin ba siya dahil sa pagkatalo niya sa laban. Sumagot si Eleanor na natalo lamang siya dahil limitado siya sa ice magic. At kung nagamit niya ang ibang elemento at siya sana ang nanalo at sa sandaling iyon,
dumating si Zay at sinabihan silang tumigil sa pag-iingay at umalis sa daan. Tinanong ni Fariel kung ano ang ginagawa niya roon at sumagot si Zay na malinaw naman iyon, nandoon silang lahat para sa iisang dahilan at ito ang Terminia at kailangan na nilang maghanda para sa ritual dahil malapit nang mawala ang barrier. Samantala ay naghahanda si Edward para sa final exam na ang paksa ay ang pinagmulan ng magic. Kinabukasan pagpasok nila sa silid ay inanunsyo niya na ang pagsusulit ay may iisang tanong lamang at ang sino mang makakasagot ng tama ay makakatanggap ng 6 na credits. Nilinaw niya na hindi siya tatanggap ng anumang pagdududa at kailangang ipakita ng mga estudyante ang lahat ng natutunan nila sa loob ng 6 na taon sa akademya. Nang ipamahagi ang mga test ay nagulat ang lahat nang makita ang tanong kung ano ang magic. Kahit na komplikado ang paksa ay naniniwala silang kaya nila itong sagutin, tutal ito ay tanong na sa huli ay naaabot ng bawat mage o elf ang sagot kaso ang problema, ang sinumang hindi mage ay walang ideya kung paano ito sasagutin. Dahil dito ay nag-alala ang mga estudyante at iniisip kung ano ang mangyayari kay Will at habang siya naman ay tuluyang nawalan ng maisip, pagkatapos ng lahat ang tanong na ito ay hindi matatagpuan sa mga libro dahil kinakailangan ng bawat isa na ipaliwanag sa sarili nilang salita kung ano ang magic. Sa kabila ng lahat ng ito at sa gitna ng sitwasyon ay hindi iniisip ni Will na sumuko. Nais niyang muling makasama ang elf at tuparin ang kanyang pangako kaya't nagsimula siyang isulat kung ano ang kahulugan ng magic para sa kanya, isang himalang hindi maabot dahil sa kasing ganda nito ay kasing lupit din. Ang magic ay yaong nasa lampas ng pagsisikap at naniniwala siya na kung hindi siya susuko ay maaari niyang makamit ang isang bagay na kapantay o higit pa rito. Sa huli ay isinulat niya ang kanyang sagot ngunit naiwan tayo sa suspense at sa ibang eksena. Tinanong ni Walker si Edward kung ano ang balak niya sa exam na iyon. Kalma lamang na sumagot si Edward na nagtanong lang siya ng isang simpleng tanong na dapat kayang sagutin ng sinumang nagnanais maging mage, at 4 lamang sa 10 estudyante ang hindi nakasagot na labis niyang ikinadismaya. Naiinis si Walker at alam niyang ginawa iyon para saktan ang isang estudyante. Kaya tinanong niya kung hindi ba siya nahihiya at itinulak siya ni Edward at iginiit na hindi makatuwiran ang pagpapadala ng isang taong hindi marunong gumamit ng magic sa tore. Wala raw saysay na ipadala siya sa lugar na iyon na parang libingan ng mga wand para lamang gawing eksperimento, sa mundong pinaghaharian ng magic at hinding-hindi raw mapapalitan ng espada ang wand, idinagdag pa niya na pareho raw baliw sina Walker at ang principal at sinira lamang niya ang isang pangarap na hindi kailanman matutupad. Makalipas ang ilang sandali ay makikita ang listahan ng mga bumagsak at kasama roon ang pangalan ni Will. Nagtapos siya na may 7,179 na credits ngunit hindi siya pinayagang umakyat sa tore dahil kulang siya ng 1 puntos at lubos na nadurog si Will. Lumipas ang oras at sa isang hardin ay nakita siya ni Rosie upang ibalik ang kanyang inayos na salamin. Dahil sa pagkadismaya ay binanggit ni Will na napakalupit ni Professor Edward at halata namang hindi niya masasagot ang tanong na iyon. Pakiramdam niya ay nabigo siya dahil hindi niya natupad ang kanyang pangako. Lumapit si Rosie at niyakap siya at binanggit na walang makapagpagaan ng sakit na nararamdaman niya sa ngayon, subalit anuman ang mangyari ay mananatili siyang nasa tabi niya at samantala ay muling nagkita sina Kite, Whitney at Lihana at tinanong kung nakita na ba nila si Will kaso wala pa ring nakakakita sa kanya. Dumating si Kanan at nagpaliwanag sa ganitong oras. Ang mga estudyanteng hindi nakakaakyat sa tore ay karaniwang umaalis na sa akademya at nagreklamo siya na sinasayang lang nila ang oras sa paghahanap sa isang walang silbi, at idinagdag pa na malamang ay tumakas si Will na parang duwag. Agad siyang sinisita ni Whitney at pinagsabihan na magpakita ng respeto, pinapaalala sa kanya na hindi niya dapat insultuhan ang mga kaibigan ng kapwa elf at sumagot si Julius at iginiit na sa akademyang iyon ay magic ang pinakamahalaga. Kahit gaano pa kagaling si Will sa dungeon ay hindi iyon lugar para sa isang gumagamit ng espada, pinagmasdan siya ni Kian at nang tanungin ay inamin nitong hindi rin niya gusto si Will dahil naiirita siya rito at gusto niya sana itong talunin ng personal, ang higit na ikinaiinis niya ay nawala ang pagkakataong iyon. Sa sandaling iyon ay dumating si Verer at tinanong kung ano ang ginagawa nila roon. Ipinaliwanag ni Cade na hinahanap nila si Will at iminungkahi ni Verer na mag-relax na lang sila at mag-enjoy dahil siya na ang bahala maghanap dito at pinapaalala na gabi na ng Terminia. Samantala ay nagsimula na ang pagdiriwang ng bisperas ng bagong taon at ang host ng event na si Claire, isang 27 anyos na mage ay nagpakilala ng may kasiyahan at nagrereklamo na inimbitahan niya ang kanyang mga kaibigan.
kaso puro dahilan ang ibinigay ng mga ito tungkol sa kanilang mga estudyante kaya hindi ang mga ito nakadalo. Binanggit pa niya sina Walker at Edward, naalala na dati silang hindi mapaghiwalay noong bata pa sila bago niya muling inayos ang sarili sa harap ng mga manunood, nagtipon ang mga estudyante para sa selebrasyon ngunit unti-unti ring naghiwalay. Ikinwento ni Claire ang kasaysayan ng kanilang mga ninuno na nabuhay sa kamangmangan hanggang sa dumating ang mga mananakop mula sa langit at nang tila wala ng pag-asa, lumitaw ang dakilang si Mercedes at pinamunuan ang 5 makapangyarihang mage na nagselyo sa langit at itinaboy ang mga mananakop. Nangyari ito 500 taon na ang nakalipas kaso ibinunyag ni Iris na ang kasalukuyang barrier ay tatagal na lamang ng 1 taon kaya kailangan itong muling likhain taon-taon, dahil kung ito ay bumagsak ay maaaring maulit ang trahedya ng nakaraan. Hindi sila maaaring magkamali at doon ay isang grupo ng mga mage mula sa Fire Faction ang nangakong magiging maayos ang lahat, samantala sa tuktok ng tore ang Sovereign na si Carrie at ang iba pang Sovereign ay naghahanda upang itaas ang bagong barrier. Hiniling niya sa lahat ng mage na itaas ang kanilang mga wand at pagsamahin ang kanilang kapangyarihan upang protektahan ang kanilang tahanan, at suportahan ang Magic Center sa paglikha ng bagong barrier. Nang sumapit ang hating gabi ay sinimulan nila ang ritual at tinawag ang pinakamataas na magic ng malaking barrier at ito ang Terminia. Ilang sandali lang ay naitayo ang bagong barrier na hudyat ng pagsisimula ng panibagong taon. Subalit habang nagdiriwang ang lahat ay may kakaibang nangyari, isang misteryosong teksto ang lumitaw sa langit na bumati ng maligayang bagong taon at biglang nagdilim ang paligid. Nagsimulang magbukas ang mga portal at lumabas mula rito ang mga demonyo, na nagdala ng kaguluhan sa buong hardin. Samantala ang mga may kagagawan ng pag-atake ay nagsabing ito ang perpektong pagkakataon upang magdaos ng isang tunay na impyernong pista, dahil ang mga mage ay lubos na nanghina matapos likhain ang barrier.